Ben Tulfo Unfiltered. Today, this afternoon, ang kasama ho nating guest sa Unfiltered, yung Tourism Assistant Secretary Spokesperson si ASEC, Frederick Ricky Alegre. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Ben. Alright, I'll go straight to the point. Yeah. Nasa sentro ng kontrobersiya ang DOT, Department of Tourism, kamakailan. Hindi nyo ba tinitingnan ang anggulong posibleng may operator or may nagmamaniobra na sadyang nilalagay ang DOT sa alanganin at malagay sa negatibong estado ang kabuuan the Department of Tourism? Alam mo, Ben, I've been here for a year and a half. Kasama natin si Secretary Wanda. Ngayon lang kasi kami nakakita ng massive major revamp. Hindi lang sa panahon ng Pangulong Duterte, kundi dito sa department. For the many years past, ngayon nagkaroon ng major reshuffle ng heads ng regional agencies, regional offices namin, pati na rin sa national office. At ginagawa po ng departamento yan para mapabuti ang serbisyo sa taong bayan. Immediately after, nakaramdam na kami ng mga reaction, mga bulong-bulungan, na bakit ganito, bakit ganyan. Pero maliwanag na merong mga naapekto, Ben. Pero desidido na ang liderato ng departamento na gawin ito kasi ito makakabuti sa department. Hindi lang ito para sa mga regions, pero sa overall strategy ng departamento. Remember, Ben, we achieved 11% increase in arrivals in 2017, the highest ever in the history. And we don't want this. Ayaw namin ito bumagal. At kinailangan namin gawin ito para lalo pang gumanda at tumindi ang serbisyo ng ating mga opisyalis kahit saan sa Pilipinas. Ngayon, yung operator, maliwanag na may mga issues na binabanggit na old issues, rehashed issues, issues na may sagot pero hindi yata kami tinatanong. No? So, maliwanag there are unseen hands, but it will not stop us from doing our job. Kasi yan ang mandato na binigay ni Pangulong Duterte sa amin. So, malinaw na parang lumalabas, merong unseen hand or hidden hand na talagang nagmamaniobra to come up with, I do not know kung paano. I don't know kung medyo sila'y apektado sa sinabi ninyong revamp na nag-feed na rin ng anumang pagbabago sa loob. Change. Talaga yun ang sinasabi ni President Digong na ito bang nagagamit ng, sabihin na natin, lobbyist or political sector dyan or interest group na talagang sa kabuuan gusto nilang patigilin or hindi patigilin, medyo pabagalin ang takbo na maybe you're running too fast. Di ka? Alam mo, we're running against time, Ben. We know that the Philippines is becoming the premier destination in Asia. Ang growth natin from other countries, lahat up compared to others. Remember, Ben, ang average growth worldwide is 4%. We're doing 11%. Enero this year, the highest ever, Ben, we had 732,000 tourist arrivals. In January 2018. 15% higher than last year. Pero tandaan mo, Ben, last year we had Miss Universe. Yes. We didn't have Miss Universe this year, but we still grew by 15%. 100,000 higher than last year. Now, going back to your question, natural na merong nakakapansin itong pagbabago ng hipa ng hangin dito sa DOT. Nararamdaman na natin lahat, nagiging inclusive ang tourism. At hindi mawawala talaga, may interest yan. At gusto yatang umagaw. Sabi nga ni Sec Bongo nung hearing, di ba? Tayo nyo naman ang oras nyo. Di ba? Ito yung oras na ngayon na magandang nangyayari. Allow us to do our job. We'll even do it better. So ikaw ba'y sasang-ayon sa aking pananaw na itong Boracay ginagamit na mga operator, mga maniobra, kabilang dito yung mga lobbyist. I don't know kung ano itong mga lobbyist. Look at this carefully. Para manghimasok ang Senado at Kongreso upang maipagpaliban ng agarang rehabilitasyon na marching order talaga ng Pangulo ang isla ng Boracay, rehabilitate. Eto sa parting to, hindi kayo nababahala yung mga stakeholders dito or lobbyist group or
gumagapang ngayon na posible baka magamit yung mga Senado at Kongreso para medyo maudlot yung sinasabing timetable na sinabi na marching order ng Pangulo, i-rehabilitation. Alam mo, Ben, we only have 6 months. Yan ang utos ni Pangulong Duterte. Hindi na namin pwede patagalin ito. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan. Ben, Boracay Island earned 56 billion in 2017. 56 billion. 56 billion pesos. Okay. Napakaraming sumuporta at nagpunta dyan. Hindi namin pwede i-ignore yung potential niyan. Ang laki ng contribution sa tourism receipts. Tanggap namin na merong role ang legislative branch ng ating gobyerno. Tanggap natin yan. At we will cooperate with the Senate hearing on Friday. We will cooperate. We cooperate with the House hearing last month. At naniniwala kami nakatulong sila sa pag-ayos ng problema ng Boracay. Hindi na namin pwede bagalan itong aming ginagawa. Nakita mo naman, Ben, yung controversial bridge built over a rock formation. Demolished last Saturday. Dinemolish ng DNR yan. Hindi totoo, Ben, na kusang loob dinemolish. Ang kwento ng DNR dyan, nangako sila na bawawasakin, hindi ginawa, winasak ni Secretary Simato. That Saturday morning. At ngayon, lahat ng mga nag-violate ng easement, 25 plus 5 from high tide, wawasakin na lahat yan. Alright. Okay. Kumita pala ng ganong kalaki, 54 billion? 56. 56 billion pesos. Bakit hindi maayos-ayos ng lokal na pamahalaan man lang do as far as yung sewage system na inarareklamo ng Pangulo? Talagang puntahan ng isla, ba't nagkaganon? Parang ang dating, kung ganong kalaking kita, bakit hindi mapaayos yung sewage system? At medyo issue ng environment at saka issue ng lokal na pamahalaan. Anong papel nyo rito? Ang TIESA, Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority, is in charge of building the facility. Ang nanalo po dyan, Ayala. Ayala, Boracay Island Water Corporation is an Ayala subsidiary. They won the bid in 2009 and they are supposed to spend 3.5 billion pesos over the years, 25 years para maayos. Ang problema, nakabitan na sila naglalagay na ng pipes. 18% lang sa over 500 establishments ang nagkabit sa STP, the Sewage Treatment Plant. Saan nagkabit yung 82%? We don't know. Pero saan nagdi-discharge yun? Ito na, Ben. Nagkabit din ng TIESA ng water line for rainwater discharge to the ocean. No problem yun. Rainwater yun. Rainwater, okay. Kalahin mo, Ben, kinabitan ng sewage line illegally. Okay. Kaya dun sa Balabag, ang lumabas. Ayoko na i-describe, Ben, pero... Yes. Ngayon, pinasakan ng simento yon. So, bumabalik sa mga facility nila yon. Ang balita namin, dahan-dahan na ngayon yung nagkakabit kasi winarningan na ng Interagency Task Force. Magkabit kayo, you have 15 days, that ends on Sunday. If not, you have a penalty of 10,000 to 100,000 pesos a day. Ganun kalaki. And we're hopeful na sumunod na ang mga stakeholders, yung mga resorts at hotels. Yan ang problema. Ang sagot sa amin nung congressional hearing, bakit ho hindi nagkakabit? Mahal daw Ben. Magkano kwarto sa Boracay? Yes. 18,000 pesos daw ang koneksyon. What is 18,000 pesos from what you earn? Yes, 56 billion. 56 billion. Ngayon, hindi na pwedeng maraming dahilan. Either mag-connect ka o hindi ka bibigyan ng environmental clearance. So the marching order, 6 months is 6 months. Nothing more, nothing less. That's the deadline. Eto, sa issue ng Boracay, usaping environmental at local government ngayon. Parang ayaw kong tanungin sa iyo kasi ikay nasa DOT at ibang departamento yan. Pero it interplays dito, may kinakailangan, may ipin din dito yung lokal na pamahalaan, yung lokal na pamahalaan dito, and as far as strict enforcement, dun sa sinasabing, well, whatever licenses and whatever it is na requirements as part of the regulations doon sa sinasabing pagtayo ng kalang establishmento. Ang tanong, bakit nagkaganito? Kung may ipin man ang lokal na pamahalaan, dapat hindi nangyari to. Kasi bago mo itayo ang establishmento mo, kompleto ka ng requirements. Bakit napupunta parang ang iba itinuturo sa inyo?
Matagal na pong dinevolve yan, Ben. Under the devolution, it was relegated to the LGU. Yung existing mayor siya, nanalo 2016. Before him, may nanalong iba. Pero prior to that other guy, 9 years yung existing mayor ngayon na nag-mayor doon. Nung congressional hearing, yan ang tanong ng mga congressman. Anong ginawa mo? Pirming pinag-aaralan pa, Ben. Ito ang pinaka-nakakatawang kwento. Nagpunta ang DILG last week, nag-inspeksyon, tinawag yung LGU. May tinuro structure. Ay, bakit nandito po ito? Bawal po dyan. Ang sagot, hindi nga namin alam. Nandyan na yan nung gumising kami. Okay. Ben, yung ganong attitude, hindi na pwede ngayon. Okay. At sinabi ni Secretary Anyo, nakahanda na ang mga charge sheets sa mga nagbigay ng permiso sa hindi dapat binigyan. Okay. Yung hakbang na ginagawa ngayon ng Boracay, mahalaga to dahil ito ng gobyerno sa Boracay, dalawang magkaibang boses pagdating sa rehabilitasyon na 6 months. Pag-usapan natin pagbalik, kasi ito hihimayin natin dahil dito kung mangyayari ba o hindi, dalawang boses yan. May kontra, may hindi. Pagbalik natin. This is Ben Tulfo Unfiltered. Magbabalik. Ben Tulfo Unfiltered. Magbabalik ang Ben Tulfo Unfiltered. Eto, balik tayo. Dalawang boses meron dito sa rehabilitasyon ng Boracay. Gusto ko lang malaman kung saan dito tatayo or anong paninindigan na gagawin ng DOT. Usaping rehabilitasyon sa Boracay. Una, yung iba gustong ipagpaliban ng rehabilitasyon na gawin na lang daw sa buwan ng Hunyo. Kasi by then, tag-ulan na at gusto pang kumita talaga ng bating ng Marso, Abril, Mayo. Kasagsaga ng sinasabing tourism talagang ito yung turismo natin. At may isa namang boses na agara na. Kasi kinakailangan na, kasi kapag hindi, baka madagdagan mang pambababoy sa karagatan ng Boracay. Ano ang take ng DOT rito? At the current time, Ben, sinusunod pa rin namin yung 6-month order ni Pangulong Duterte. We cannot wait any longer. Meron nga ibang kalye dyan, sinara na. Hindi mo na madadaanan kasi nagpa-pipe laying. Meron na diyang mga easement na winawasak na. Ngayon, ang pakiusap ng travel tour operators kung isasara mo sa June, tatanggapin namin yung suggestion. Thank you for your suggestion. Pero hindi kami titigil sa ginagawang trabaho. Okay. Kaya ang pakiusap namin, Ben, huwag niyong harangin, cooperate fully para mabilis magawa ito. Doon sa aspect naman na ngayon na, siyempre kami naman may proseso. Okay. At sinusunod ng DNR, DILG yan. Pero kagaya nun, 15 days from last week, it ends this Sunday. Can you imagine what will happen on Monday? Kasi, boss, pag hindi mo nagawa ang citation doon sa violations mo, may mangyayari doon sa resort. So, inaasahan ngayong coming Monday na may magaganap na medyo maraming aaray or maraming ko-comply. Saan doon? Mas maraming aaray, Ben. Kasi hindi madaling mag-comply. Okay. Lalo-lalo na yung taon na lumipas na hindi ka nag-comply, lalong mas mahirap mag-comply. Okay. Ngayon, paano yung mga maiibang mga marginalized tourist mga establishmentong nag-comply naman? Maapektuhan din sila rito. Paano ang tayo ninyo rito? Ay, kayo parang Solomonic eh. You have to balance, nagbabalanse kayo rito. So anong tingin nyo roon sa ibang mga nag-comply naman pero walang kasalanan, nadadawit dito, parang pati sila maapektuhan yung daloy ng mga turista. Parang iiwasan muna ang Boracay. Anong take ng DOT rito? Una-una, Ben, marami naman yang compliant. Marami naman sumusunod. At sinasabi namin sa kanila, kahit maapekto kayo ngayon, ang epekto ay sa kabubuti ng tagal ng negosyo nyo. This is one step backward, Ben, 2 steps forward. Swallowing the pill, the bitter pill now, because we know in the long run, mas gaganda negosyo nila. Sabi nga namin, kung mangyari yung scenario yun, Ben, na 60 days, di ba tama-tama lahat tayo mag-clean up? Okay. It's time to clean up. So even your workers have to be there, sacrifice a little for their pay because they will clean up, Ben. Okay. So, dapat ganun ang attitude eh. At natutuwa naman kami, Ben, na
marami na ngayon nagsasabi, sir, we will cooperate. We will cooperate. Hindi na namin pwede patagalin ito. Compliant. Kasi kahit ikaw, okay, yung katabi mo hindi. O di, you influence your side. Di ba? Ayusin mo yan, pare. Kasi apektado ako sa'yo. Okay. So that's the kind of feel we're getting now. And hopefully by tomorrow and by Friday, we can see what has been done sa Boracay kasi alam namin ang laki na ng pagbabago. Maliban doon sa sinasabing banta na kumbaga kapag hindi nyo ginawa to, wala naman talaga silang choice. Pero sa DOT, parang gusto mong sabihin, Asik Ricky, short-term gain is a long-term pain. Yeah. Pero, but if you get the pain over with and do it right away, the gain is long-term. Yes. Kasi sinabi mo kanina, kayo ba talaga rito sa simpleng pananalita, paano yung, again, yung marginalized na mga medyo tourist destination sa Boracay din, na parang mawawalan kami ng kita, naintindihan namin, kami, kumbaga, month-to-month earnings, paano namin masasalba itong mga empleyado namin at medyo liliit ang daloy ng mga turista. Itong pagbabalanse rito, nalalagay kayo sa alanganin Although susunod kayo sa utos ng sinasabing Pangulo, kataas-taasan yan. Paano to? Well, meron kaming iniisip na tulong mula sa DOT. Alam mo, ang DOT taga-promote, Ben. And this is where the leadership wants to bring this to. We will triple the effort to promote. We will help them make their facility more compliant. Alam mo, Ben, isang issue na pwede silang tumulong at ito magagawa, big or small, ang laki ng tambak ng bote ng tubig dyan. We will implement no more bottled water. Okay. Everybody brings their water container. Ayun. And we will have dispensing units. Okay. Second, Ben, bring your own trash bag. Do not leave your trash in the island. And we can implement that through the hotels. Big or small. Magkakaroon ng negosyo yung maliliit doon kasi magbebenta ng trash bag Okay. Alam mo, Ben, tama ka. Yung maliit, nasa pananaw namin yan, kailangan tulungan. Nag-iisip na interagency, hanapan ng lugar sa Katiklan where we will have a housing project for them. Kasi they cannot live in the island. Ben, remember, island resorts are all over the world. The day population is high, but the night population goes down by 75%. Kasi ang naiiwanan dun yung turista at yung nag-duty overnight at security. Boss, hindi ganun dito Umaakit pa sa gabi. Kasi dun na umuwi. Okay. So, ang apektado dyan maliliit. So, sinabi ni Secretary Simato, sinuggest niya, hanapan natin ng lugar sa Katiklan so that maganda yung kanilang place. Hindi yung ganun mga barong-barong. Alright, okay. Simula nang lumabas ang issue sa Boracay, Asik, naglabasan na rin ang pagpapaimbestiga sa iba't ibang tourist spots. Tulad ng Panglao, El Nido, Puerto Princesa at iba pa. Hindi ba ito patunay na mga operator na medyo going against you para malihis ang issue, yung mga vested interest, mga lobbyists, iniisa-isa nila para kumbaga, abay kung gusto nyo, sama-sama tayong bababagsak dito. Hindi nyo ba nakikita yun? They're trying to spread us thin, Ben. Yes. Pero hindi mangyayari yun, Ben. Bakit? We augmented people in Boracay this past week. We are augmenting people in the other areas na binanggit mo. Natutuwa lang kami, Ben, na ang gobernador ng Bohol, siya na mismo ang gumalaw, hindi na niya kami hinintay. Sa El Nido, gumalaw ang local government. Nagche-check na ngayon ang mga facilities doon. Sa Norte, chine-check na from Bataan all the way to Pagudpud. It's happening now. Hindi pa kami dumadating yung task force, nagche-check na. So, if they think they can spread us thin, no way. Because the entire government machinery is helping achieve this. Ben, nadagdagan na yung task force, by the way. From DOT, Sekwanda, Simato, DNR, Secretary Anyo, DILG, kasama na rin si Secretary Villar ng DPWH, and Secretary Aguirre of DOJ kasi we're expecting cases to be filed. Okay. Plus, of course, PNP, at binigyan na kami ng tulong ng AFP. Okay. Balik tayo roon sa sinasabi nating mga vested interest or lobbyist na medyo dito, kumbaga, sabi mo nga, spreading your DOT thin. Pero sa kanila, kumbaga, abay, sama-sama tayo rito. Sama-sama, united we stand, united we fall. That's right. Hindi, united we fall. Ibig sabihin, total kami, Boracay, kayo ganyan, naturalmente,
ang bagsak sa inyo sa DOT, ano? Talagang may epekto sa inyo sa DOT. Ito bang sinasabi niyo sa Boracay, you're trying to make Boracay na parang as a yardstick of compliance para doon sa mga ibang tourist destination hanggat hindi pa kami mag-umpisa na kayong baguhin. Is that the message? Because Boracay got 2 million tourists last year. And it's expecting more this year. It is a number 1 destination in the world. Tama lang na siya maging ehemplo. Alam mo, Ben, ang tingin ng departamento dyan is that pagka ipinakita natin na sabay-sabay tayo, seryoso, concerted effort to clean up the island, dadami pa lalong turista. But here's the thing, Ben. The carrying capacity of the island is only 40,000 people a day. It's now doing 54,000 people. So you know what's going to happen when we clean this up? We will have to control. We will have to keep it within the carrying capacity of the island. And we can do that because there's Katiklan. If you are not registered as a guest for that weekend, you cannot go. Ganun na mangyayari dyan. So, and for a good cause, Ben. Okay. Because everybody will benefit from it. Hindi yung siksikan. Okay. But don't you think na pag ganyang control is something na baka resistant yung mga tao? Well, Ben, you know, let me tell you, the underground subterranean river in Palawan, for a while, let go yan. It does 2,000 a day visit. The line doesn't stop. At we were able to educate people that they need to go online the night before so that they can visit the river the following day. Okay. It can be done, Ben. It doesn't have a negative. And that's done all over the world. We just have to be more educated. And with social media, it's easier to relay that information to everybody. Okay. Ito pa ang sa akin. Ito bang ginagawa ninyo sa Boracay? And you're using words to basically communicate. Are the words that you're using uniting or dividing? This is a tricky question. Tanong ko sa iyo, you're a spokesperson ng Boracay. Are you guys dividing? Are you guys uniting? Dito sa Boracay na ito naging issue. A big percentage of people that we talk to and react on social media agree with what we're doing. They say it's about time. Ang tagal naman yan. Kailan pa mangyayari yan? Ngayon na. Naniniwala kami that we have the people behind us, especially those, Ben, that have been there but don't want to go back. Especially those who regularly visit the island. That's the sentiment. Merong iilan na, no ba naman yan? Huwag nyo na kami pakialaman dito. Hindi ho pwede. So, we are uniting because we believe, Ben, pag nagsama-sama lahat, national government, LGU, stakeholders, environmentalist groups, and all these cause-oriented groups, if we put our heads together, we will not only save Boracay, we will save all our destinations nationwide. And it's got to happen now, Ben. Okay, Asa Kriki, I'll give you 1 minute to close. Get the message across doon sa mga nakikinig sa atin, unfiltered. Alam niyo mga kababayan, ang importante ngayon is moving forward. We need to take a look at the future of not only Boracay but our entire nation. Sayang po ang ating mga natural resources kung hindi natin pangangalagaan. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan. Kailangan na natin ng tulong nyo lahat para manatiling maganda ang ating Pilipinas. Ito ay pansamantala lamang. Mas makakabuti ito sa long run. Let us all do 1 step backward, 2 steps forward because we know at the end of the day, if Boracay is clean, we can very much clean the entire nation. Salamat po sa tulong nyo at umaasa kami na patuloy kayo magiging vigilant against those who are violating the laws, environment and LGU laws, at nakakaasa kayo sa tulong namin sa interagency, sa tulong ni Pangulong Duterte na mangyayari po ito. Maraming salamat po, Ben. Okay. Well said. With that, good luck to the DOT. And sa lahat ng sumusubaybay, this is Ben Tulfo Unfiltered. Ben Tulfo Unfiltered.